Bakit may mga taong kahit hindi pinakamatalino ay nagiging milyonaryo habang ang iba ay habambuhay na nagsisikap ngunit nananatiling kapos sa pera? Nakakagulat na ang pinakamalaking hadlang sa pagyaman ay hindi kakulangan ng oportunidad, kundi kakulangan ng disiplina. Araw-araw ay libo-libong Pilipino ang nangangarap magkaroon ng mas magandang buhay, ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakakarating sa kanilang minimithing tagumpay. Nakatago sa simpleng ugali na halos hindi napapansin ang isa sa pinakamakapangyarihang lihim ng mga taong yumaman. Kapag narinig ang salitang disiplina, madalas pumapasok sa isip ang pagtitipid o pagtitiis lamang. Mas malalim ang tunay na kahulugan nito, lalo na pagdating sa pera, negosyo at pagbuo ng pangmatagalang yaman. Bawat desisyong ginagawa araw-araw ay unti-unting bumubuo ng direksyon ng kinabukasan ng isang tao. Maliit na pagkakamali kapag paulit-ulit na ginagawa ay maaring maging dahilan ng pagkawala ng malaking oportunidad sa buhay. Maraming Pilipino ang nagsisimula ng may matinding sipag, ngunit nauubusan ng lakas habang tumatagal. Marami ring kumikita ng malaki, ngunit nananatiling walang ipon dahil walang kontrol sa paggastos at pagpapasya. Hindi sapat ang mataas na kita kung kulang ang kakayahang pamahalaan ang sariling ugali at emosyon. Nagiging malinaw na ang tunay na laban sa pagyaman ay nagsisimula sa sariling pagkatao bago pa man dumating ang malaking kita. Kapansin-pansin na ang mga taong matagumpay sa negosyo at pananalapi ay hindi lamang mahusay kumita. Mahusay din silang maghintay, magplano at umiwas sa mga desisyong dala lamang ng bugso ng damdamin. Bawat hakbang nila ay may malinaw na layunin at hindi basta sumusunod sa uso o sa ginagawa ng karamihan. Dahil dito, mas mabilis silang nakakabuo ng matibay na pundasyon para sa pangmatagalang tagumpay at kalayaan sa pananalapi. Bawat aral ay maaring magbukas ng bagong pananaw na magagamit sa negosyo, pamumuhunan at pang-araw-araw na paghawak ng pera. Posibleng isang simpleng pagbabago lamang sa ugali ang kulang upang magsimulang umangat ang kalagayang pinansyal. Patuloy na makinig dahil ang susunod na mga aral ay maaring maging simula ng pagbabagong matagal ng hinihintay. Una, disiplina ang tunay na pundasyon ng pagyaman. Karaniwang iniisip ng karamihan na malaking kapital ang pinakamahalagang sangkap upang umunlad ang buhay. Mas madalas na napapatunayan na ang taong marunong magpigil sa sarili ang mas nagkakaroon ng matatag na kinabukasan. Bawat pasyang ginagawa araw-araw ay unti-unting bumubuo ng direksyon ng kalagayang pinansyal ng isang tao. Kapag mahusay ang pamamahala sa sariling kilos, mas nagiging madali ang paglapit sa mga pagkakataong nagdadala ng kasaganaan. Hindi agad nakikita ang bunga ng wastong pag-uugali dahil dahan-dahan ang proseso ng tunay na pag-unlad. Patuloy na lumalakas ang pundasyon habang nananatiling tapat ang isang tao sa kanyang mga mabubuting gawain. Lumilipas ang panahon ng hindi namamalayan, na unti-unti nang nababawasan ang maling desisyong dating humihila pababa. Nagiging mas malinaw ang landas patungo sa tagumpay dahil bawat hakbang ay isinagawa ng may sapat na pag-iingat. Kapag dumarating ang tukso na gumastos, nang walang malinaw na dahilan doon nasusubok ang lakas ng pagkatao. Maraming pagkakataon na pansamantalang kasiyahan lamang ang kapalit ng perang matagal na pinaghirapan. Bihasang humawak ng salapi ang taong marunong magsabi nang hindi kahit kaya naman niyang bumili ng anumang nais. Unti-unting nabubuo ang kakayahang magpaliban ng kasiyahan kapalit ng mas malaking pakinabang sa mga darating na panahon. Mapapansin na maraming matagumpay na negosyante ang nagsimula sa payak na pamumuhay bago nila narating ang kanilang mga pangarap. Pinili nilang unahin ang pagpapalago ng kanilang pinagkukunan ng kita kaysa sa pagpapakita ng marangyang pamumuhay. Bawat halagang naitabi ay naging puhunan upang makalikha ng panibagong pagkakataon para sa mas mataas na antas ng kabuhayan. Dahil sa ganitong pananaw, mas mabilis nilang napalawak ang kanilang kakayahang lumikha ng mas maraming pinagkakakitaan. Nagsisimula ang malaking pagbabago sa simpleng pagpili ng tama. Kahit walang ibang nakakakita sa ginagawa, lumalalim ang tiwala sa sariling kakayahan habang patuloy na naipapakita ang pagpipigil sa bawat mahalagang pagpapasya. Dumarating ang pagkakataon na ang dating mahirap gawin ay nagiging likas na bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay. Ganito nabubuo ang matibay na ugaling nagdadala
sa isang tao patungo sa pangmatagalang yaman at tunay na kalayaang pinansyal. Ikalawa, ugali ang humuhubog sa kinabukasan ng bawat tao. Hindi nababago ang kapalaran sa pamamagitan lamang ng matataas na pangarap na walang kasamang tamang asal sa araw-araw. Lalong lumalawak ang posibilidad na umasenso kapag ang mabubuting nakagawian ay naging normal na bahagi ng pamumuhay. Bawat kilos na paulit-ulit na ginagawa ay unti-unting nagiging pagkakakilanlan ng isang tao sa paglipas ng panahon. Doon nagsisimulang mabuo ang matatag na karakter na kayang humarap sa anumang hamon tungkol sa kabuhayan. Kapansin-pansin na maraming individual ang mabilis sumuko kapag hindi agad nakikita ang resulta ng kanilang pagsisikap. Mas pinipili ng ilan ang madaling daan kahit alam nilang pansamantala lamang ang benepisyong kanilang makukuha. Nagiging mabigat ang bawat hakbang kapag palaging inuuna ang kaginhawaan kaysa sa pangmatagalang tagumpay. Namamayani ang tunay na pagbabago kapag handang magsakripisyo para sa mas magandang bukas. Kumikilos ng may malinaw na layunin ang taong marunong magpahalaga sa bawat pagkakataong dumarating. Hindi nasasayang ang oras sa mga gawaing walang naidudulot na pag-unlad sa sariling kalagayan. Patuloy na lumalawak ang kaalaman dahil bukas ang isipan sa mga bagong aral at mahahalagang karanasan. Bawat natututunan ay nagiging sandata upang makagawa ng mas matatalinong pasya sa usaping pinansyal. Nagkakaroon ng malaking agwat ang 2 taong magkapareho ng kinikita kapag magkaiba ang kanilang pangaraw, araw na asal. Palaging nauungusan ang pabaya ng taong marunong magtiis habang dahan-dahang inaabot ang kanyang mga mithiin. Unti-unting lumalago ang anumang pinaghihirapan kapag hindi pinapangunahan ng katamaran at padalos-dalos na pagpapasya. Nararanasan ang mas matibay na pag-unlad dahil nakaugat ang bawat kilos sa wastong prinsipyo. Dumaraan ang bawat matagumpay na tao sa mahabang yugto ng pagsasanay bago nila natamo ang kanilang inaasam na antas ng buhay. Hindi aksidente ang pag-angat dahil bunga iyon ng maingat na pagpili ng mabubuting gawain sa bawat pagkakataon. Lumalakas ang kakayahang harapin ang pagsubok habang mas nagiging matatag ang pagkatao sa paglipas ng maraming taon. Ikatlo, pasensya ang nagpapalaki ng bunga ng bawat pagsisikap. Maraming pangarap ang nauuwi sa pagkabigo dahil mas pinipili ng ilan ang agarang gantimpala kaysa sa mas malaking pakinabang na dumarating pagkalipas ng mahabang panahon. Hindi lahat ng mahalagang bunga ay makukuha sa loob lamang ng ilang araw, sapagkat ang tunay na pag-unlad ay nangangailangan ng mahabang paghihintay. Lumalawak ang kakayahang umunlad kapag natututunang pahalagahan ang bawat hakbang sa halip na magmadali sa pag-abot ng tagumpay. Dahil dito mas nagiging matatag ang isip sa pagharap sa mga panahong tila walang nakikitang pagbabago. Kadalasang nawawala ang malaking pagkakataon dahil sa pagkainip na agad makita ang resulta ng bawat ginagawa. Napuputol ang magandang direksyon kapag hinahayaan ang bugso ng damdamin na manguna sa bawat pasya. Unti-unting nababawasan ang posibilidad na umasenso kapag madaling sumusuko sa gitna ng mabibigat na pagsubok. Mas nagiging matatag ang paglalakbay kapag marunong maghintay ng may tiwala sa sariling kakayahan. Makikita sa maraming matagumpay na negosyante na hindi sila agad yumaman matapos simulan ang kanilang mga pangarap. Bawat kabiguan ay ginawa nilang mahalagang aralin sa halip na gawing dahilan upang tuluyang huminto. Patuloy silang kumilos kahit mabagal ang pag-angat sapagkat nauunawaan nilang bawat maliit na hakbang ay may malaking ambag sa hinaharap. Ganitong pananaw ang nagbigay sa kanila ng lakas upang marating ang antas na dati ay tila napakalayo. Habang lumilipas ang mga taon, mas malinaw na naipapakita ang halaga ng pagtitiyaga sa anumang larangan ng kabuhayan. Lumalago ang kakayahan dahil bawat karanasan ay nagdaragdag ng karunungan na hindi mabibili ng salapi. Nagiging mas mahusay ang pagharap sa panganib sapagkat natututuhan ang tamang panahon ng pagkilos at tamang sandali ng paghihintay. Doon nabubuo ang kumpiyansa na hindi madaling matitinag ng anumang pagsubok o kabiguan. Dumarating ang pinakamagagandang gantimpala sa mga taong hindi agad nawawalan ng pag-asa sa gitna ng mabagal na pag-usad. Nabibigyan ng pagkakataong lumaki ang bawat pinaghirapan dahil hindi ito pinuputol ng pagmamadali o pagkadismaya. Unti-unting nagiging realidad ang dating pangarap
habang nananatiling matatag ang puso at malinaw ang layunin. Ika-4, pagkontrol sa emosyon ang nagliligtas sa yaman. Maraming perang pinaghirapan ang nawawala, hindi dahil kulang ang kakayahan, kundi dahil nanaig ang damdamin sa mahahalagang pagpapasya. Kapag galit tuwang-tuwa o labis na sabik ang isang tao, mas tumataas ang posibilidad na makagawa ng hakbang na kanyang pagsisisihan. Madalas na pinakamahal ang halaga ng isang maling pasya kapag ginawa habang magulo ang isipan. Doon nasusukat ang tunay na talino sa pananalapi dahil hindi sapat ang kaalaman kung walang pagpipigil sa sarili. Karaniwan nang nahihikayat ang ilan na bumili ng hindi naman kailangan dahil lamang sa impluwensya ng nakapaligid na kapaligiran. Labis na paghahangad na makasabay sa uso ang nagiging dahilan upang mabawasan ang perang dapat sana ay naipon o naipalago. Unti-unting humihina ang kakayahang bumuo ng kayamanan kapag inuuna ang pagpapakitang may kakayahan kaysa sa matalinong pamamahala. Mas nagiging matatag ang kinabukasan kapag inuuna ang pangmatagalang kapakinabangan kaysa sa panandaliang kasiyahan. Nararapat na pagnilayan muna ang bawat malaking desisyon bago maglabas ng salapi o pumasok sa anumang kasunduan. Malinaw na paghatol ang nagiging sandigan ng mga taong bihirang magkamali sa usaping pinansyal. Hindi nila hinahayaang pangunahan sila ng takot kasabikan o matinding pananabik sa mabilisang kita. Bunga nito, mas nagiging maingat ang bawat hakbang at mas nababawasan ang panganib na malugi. Kapansin-pansin na ang maraming naluloko sa pamumuhunan ay naaakit sa matatamis na pangako ng mabilisang pagyaman. Madaling mabitag ang sinumang nagpapadala agad sa matinding kasabikan nang hindi muna nagsusuri ng sapat na impormasyon. Mas ligtas ang salapi ng taong marunong magtanong, magsaliksik at maghintay bago magtiwala. Ganitong pag-uugali ang nagbibigay ng matibay na proteksyon laban sa mga mapanlinlang na pagkakataon. Unti-unting nabubuo ang matatag na kalagayang pinansyal kapag nananatiling kalmado sa gitna ng mahihirap na sitwasyon. Lalong lumalakas ang kakayahang gumawa ng tamang pasya habang nasasanay ang isip na unahin ang katwiran kaysa bugso ng damdamin. Nagiging mas matibay ang pundasyon ng kasaganaan dahil bawat kilos ay bunga ng maingat na pagsusuri at wastong paghatol. Ika-5, pagiging responsable ang nagpapalawak ng biyayang pinansyal. Hindi sapat na marunong lamang kumita dahil higit na mahalaga ang kakayahang panindigan ang bawat pananagutang kaakibat ng salapi. Lumalakas ang tiwala ng ibang tao kapag nakikita nilang maaasahan ang bawat pangako at bawat kilos. Bawat pagkakataong naingatan ng tiwala ay nagbubukas ng panibagong pinto para sa mas malalaking oportunidad sa kabuhayan. Dahil dito, mas nagiging matatag ang reputasyong hindi madaling mabibili ng anumang halaga. Kapag nakagawian ang pagtupad sa mga obligasyon, mas nagiging magaan ang pagharap sa mga hamon ng pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi kailangang maghanap ng dahilan upang umiwas sa pananagutan, sapagkat nauunawaan ang halaga ng pagiging mapanagot. Unti-unting lumalalim ang paggalang ng mga kasamahan at maging ng mga taong handang makipag-ugnayan sa negosyo. Nagiging mahalagang puhunan ang mabuting pangalan na maaring magdala ng mga pagkakataong hindi inaasahan. Maraming matagumpay na negosyante ang kinilala hindi lamang dahil sa kanilang kinita, kundi dahil sa kanilang integridad. Palagi nilang inuuna ang katapatan sa bawat usapan, anuman ang laki ng halagang sangkot. Hindi nila hinahayaang masira ang kanilang kredibilidad kapalit ng pansamantalang pakinabang. Bunga ng ganitong pag-uugali, mas marami ang nagtitiwala at patuloy na sumusuporta sa kanilang mga gawain. Habang dumarami ang taong nagtitiwala, mas lumalawak din ang posibilidad na makabuo ng matitibay na samahan. Nagiging mas madali ang paglikha ng bagong proyekto dahil may mga handang makiisa at tumulong. Lumalago ang kabuhayan kapag ang bawat ugnayan ay nakabatay sa katapatan at pananagutan. Doon nagiging malinaw na ang mabuting pagkatao ay may malaking ambag sa pag-unlad ng pananalapi. Darating ang panahon na ang pinakamahalagang yaman ay hindi lamang ang perang naipon, kundi ang pangalan na pinangalagaan sa loob ng maraming taon. Patuloy na nagbubunga ang mabubuting gawain kahit lumipas na ang napakaraming pagkakataon. Nagkakaroon ng matibay na pundasyon ang tagumpay dahil nakasalalay ito sa responsableng pagharap sa bawat tungkulin. Ika-6,
Pagiging tuloy-tuloy ang nagpapabilis ng pag-unlad. Karamihan ay sabik magsimula, ngunit kakaunti lamang ang nagagawang ipagpatuloy ang kanilang magandang nasimulan. Nawawalan ng saysay ang pinakamagandang plano kapag napuputol ang pagkilos sa tuwing may dumarating na pagsubok. Bawat maliit na hakbang na ginagawa ng walang patid ay mas malaki ang naidudulot kaysa sa malalaking simula na agad namang humihinto. Doon nabubuo ang lakas na unti-unting nagtataas sa antas ng kabuhayan. Hindi kailangang maging perpekto sa bawat pagkakataon upang makalapit sa inaasam na tagumpay. Higit na mahalaga ang patuloy na pag-usad kahit mabagal kaysa sa paghinto dahil lamang sa ilang pagkakamali. Lumalawak ang karanasan sa bawat araw na pinipiling magpatuloy sa kabila ng pagod at kabiguan. Bawat pagsubok ay nagiging guro na humuhubog sa mas matatag na pag-iisip. Makikita sa maraming matagumpay na negosyo na hindi agad narating ang kanilang kasalukuyang kalagayan. Dumaan sila sa napakaraming pagkakataong halos mawalan ng pag-asa ngunit pinili pa rin nilang ipagpatuloy ang kanilang laban. Hindi nila hinayaang sirain ng pansamantalang kabiguan ang pangmatagalang pangarap na kanilang binubuo. Bunga ng kanilang pagtitiyaga, unti-unting lumaki ang kanilang kabuhayan hanggang makamit ang inaasam na tagumpay. Kapag nakagawian ng tuloy-tuloy na pagkilos, mas nagiging natural ang paggawa ng mga hakbang na dati ay mahirap simulan. Lumalakas ang tiwala sa sariling kakayahan dahil nakikita ang unti-unting pagbabago sa bawat lumilipas na panahon. Nabubuo ang matibay na paninindigan na hindi agad natitinag ng opinyon o panghihina ng loob. Ganitong pag-uugali ang nagiging dahilan upang manatiling nakatuon sa mga layuning matagal nang nais maabot. Darating ang sandali na ang pinagsama sa mga maliliit na pagsisikap ay magbibigay ng napakalaking bunga. Makikita ang bunga ng tiyaga sa anyo ng mas maayos na pamumuhay at mas matatag na kalagayang pinansyal. Nagiging malinaw na ang tunay na pag-angat ay hindi bunga ng isang malaking hakbang, kundi ng walang sawang pagpapatuloy. Ikapito, pagkatuto habang nabubuhay ang pinakamahalagang puhunan, nagbabago ang takbo ng mundo. Kaya ang taong humihinto sa pag-aaral ay unti-unti ring naiiwan ng panahon. Bawat bagong kaalaman ay nagdaragdag ng kakayahang makakita ng pagkakataong hindi napapansin ng karamihan. Habang lumalawak ang pangunawa, mas nagiging mahusay ang pagharap sa negosyo, pananalapi at iba pang mahahalagang desisyon. Dahil dito tumitibay ang kakayahang bumuo ng mas maunlad na kinabukasan para sa sarili at sa pamilya. Hindi kailangang magkaroon ng mamahaling diploma upang patuloy na madagdagan ang karunungan. Sapat na ang pagkakaroon ng bukas na kaisipan at matinding pagnanais na matuklasan ang mga bagong paraan ng pagunlad. Bawat aklat, karanasan at payo mula sa mga taong nagtagumpay ay maaaring maging mahalagang gabay sa tamang direksyon. Unti-unting lumalawak ang pananaw habang patuloy na dinaragdagan ang sariling kaalaman. Kapag pinipiling matuto mula sa bawat pagkukulang, mas nababawasan ang posibilidad na maulit ang parehong pagkakamali. Bawat kabiguan ay nagiging mahalagang aralin na nagbibigay ng mas malalim na karanasan kaysa sa madaling tagumpay. Lalong tumitibay ang kakayahang bumangon dahil nauunawaan ang tunay na dahilan ng bawat pagkadapa. Nagiging mas matalino ang bawat susunod na pagpapasya, bunga ng mga natutunang aral. Kapansin-pansin na ang pinakamayayamang tao sa mundo ay hindi tumitigil sa paghahanap ng panibagong karunungan. Patuloy silang nagbabasa, nakikinig at nagsasaliksik upang manatiling handa sa anumang pagbabago ng panahon. Hindi nila hinahayaang maging hadlang ang dating tagumpay sa paglawak ng kanilang pangunawa. Ganitong pananaw ang dahilan kung bakit patuloy silang nakakakita ng sariwang oportunidad kahit nagbabago ang kalakaran. Dumarami ang posibilidad na umangat kapag araw-araw na pinauunlad ang sariling kaalaman, kasabay ng wastong pagkilos. Lumalawak ang kakayahang lumikha ng mas maraming pinagkukunan ng kita dahil mas malinaw na nauunawaan ang halaga ng karunungan. Nagiging matibay ang pundasyon ng kasaganaan sapagkat hindi lamang salapi ang lumalago, kundi pati pag-iisip at pagkatao. Paano kung ang pagitan mo at ng buhay na matagal mo nang pinapangarap ay hindi mas malaking sweldo, kundi mas matatag na disiplina sa bawat araw na lumilipas? Maraming tao ang patuloy na naghahanap ng lihim ng pagyaman sa iba-ibang lugar.
Kahit ang pinakamahalagang pagbabago ay nagsisimula sa sariling pag-uugali at mga pasyang ginagawa araw-araw. Hindi madaling baguhin ang nakasanayang pamumuhay, ngunit bawat maliit na hakbang na ginagawa ng may paninindigan ay unti-unting nagdadala ng malaking pagbabago sa paglipas ng panahon. Lumalakas ang pundasyon ng kinabukasan kapag pinipili ang tamang gawain kahit walang nakakakita at kahit walang agarang gantimpala. Dumarating ang tunay na kasaganaan sa mga taong marunong maghintay, magsikap, matuto, at manatiling tapat sa kanilang mga prinsipyo sa kabila ng napakaraming pagsubok. Bawat matagumpay na negosyante, bawat mahusay humawak ng salapi, at bawat taong nakamit ang kalayaang pinansyal ay minsang nagsimula rin sa maliliit na desisyong tila walang halaga noong una. Nagiging pambihira ang resulta kapag ang simpleng mabubuting gawain ay ginagawa ng tuloy-tuloy hanggang maging bahagi na ng pang-araw-araw na pamumuhay. Walang sino man ang ipinanganak na bihasa sa paghawak ng pera, ngunit bawat tao ay may kakayahang matutunan ang wastong pag-uugali na humahantong sa pangmatagalang pagunlad. Kung nakatulong ang mga aral na iyong narinig, ibahagi ang mga ito sa pamilya at mga kaibigan upang mas marami ring magkaroon ng mas malalim na pag-unawa tungkol sa tamang paghawak ng salapi at pagbuo ng mas magandang kinabukasan. Magiwan ng komento tungkol sa aral na pinakamalaking naging epekto sa iyong pananaw dahil maaaring magsilbi rin itong inspirasyon sa ibang taong naghahanap ng direksyon upang makamit ang tunay na pagyaman. Maraming salamat sa iyong oras at patuloy na hangarin na matuto dahil bawat sandaling inilaan sa paglinang ng karunungan ay isang hakbang palapit sa mas matatag, mas maunlad at mas masaganang bukas.